Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. Ang pinatawad sa maliit na kasalanan ay hindi lubhang maalab ang pagpupuri sa Diyos. Subalit, ang pinatawad sa malaking kasalanan, grabe. Ang kanyang gagawin na pagsamba sa Panginoong nagligtas sa kanya. At ang isang natuklasan ko sa panalangin, ay iiwas ko ang sarili ko sa foolish pride, foolish humility. Yung matagal nang aking isinulat na prayer, natuklasan ko kanina na yun pala ay may kasamang foolish humility. Kailangan pala ang panalangin, Diyos ko, salamat po sa ginawa mong pagliligtas sa akin. Salamat po at pinagpala mo ako ng lahat ng espiritual na pagpapala. Salamat po dahil ako hinirang at pinili mo at sinidlan ng katapatan. Salamat po, O Diyos, at magagawa ko ang lahat ng iyong ibig. So wala po yung kahinaan, wala po ang sarili, lahat po ay ang natanggap nating regalo at pagpapala ng Diyos. Kaya sa iyo at sa akin, walang imposible. Sabihin mo sa iyong katabi, walang imposible sa iyo. Amen? At totoo, sabihin mo sa iyong sarili, walang imposible sa akin. Walang imposible sa akin. Lahat ay magagawa ko sa kapangyarihan ni Kristo. Kaya mula ngayong gabi, ibang-iba na ako. Sapagkat ako ay naniniwala na lahat ng mahawakan ng aking kamay ay magtatagumpay. Lahat ng lakaran ng aking mga paa ay magiging akin. At lahat ng ipapahayag ko ay susunod sa akin. Kaya Ama, salamat sa kaligtasan at salamat sa kalayaan na nasa akin mula pa nung ako ay magsuko ng buhay at tanggapin si Jesucristo na aking tagapagligtas, Panginoon at Diyos. Salamat. At bago pa maging mag-asawa ang tatay at nanay namin, kami pinili mo na. At nalalaman namin na kaya kami narito dahil dun sa pagkapili mong yon. At mula ngayong gabi, laya na kaming lahat sa nakaraan, sa kasinungalingan ng dyablo, sapagkat mula ngayong gabi, wala na ang lahat ng masama at wala na ang masamang gumapo sa amin sapagkat kami kinalaga na. Kinalaga na kami ng pag-ibig ni Jesucristo at ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Kami ay malinis na malinis at walang anumang mansya ng karumihan. Oh, kay buti mo, Ama, sa pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi, akin ang buong daigdig para kay Jesus. Sabihin mo, akin ang buong daigdig para kay Jesus. Sigaw mo, akin ang buong daigdig para kay Jesus. Amen. So, laging isisigaw mo yan. Amen. So, tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, bumata ka ng 20 taon. May isang kapatid na talagang namamaga ang 2 binti at paa pero nagpipilit siya na lumakad sa gitna ng kirot na kanyang dinaraanan. Kaya tanuman ang ating mga tiisin at tayo'y nakapagpapatuloy ang kasamahan natin, ay kasama natin dito sa kabuuan ng 14 na gabi. Sila rin ay may pagpapala. Huwag natin kalilimutan. Pumili, sangayon sa isang talanghaga, pumunta ang isang may-ari ng bukirin. Umagang-umaga, alas 6, kumuha siya ng manggagawa. Alas 9, bumalik at kumuha uli ng manggagawa. At nung hapon, alas 4, kumuha uli siya ng manggagawa.
At pagkatapos ng maghapong paggawa, ang lahat ay tumanggap ng parehong sweldo. At nagreklamo yung nagtrabaho ng mula alas 6. At ang sabi nila, unfair. Bakit ganon? Silang huli ay katulad din ng aming pagpapala. At ang sabi ng kanilang, yung nag-hire sa kanila, ang sabi, sino ba ang may karapatan at sino ba ang masusunod sa pagbibigay ng sweldo? Di ba ang may-ari ng bukirin? Kaya yung nakasama natin mula unang gabi at tayong magtatapos hanggang sa 14 na gabi, sila rin ay pagpapalain ng Diyos katulad ng pagpapala natin. Amen? Ayan, ang lakas ng palakpak ni Sister na rin dahil naipit siya ng alon sa Alabat, Quezon. Hindi siya makatawid. At kanina, kahapon lang nakatawid. Sabi ko, dapat lumakad ka sa dagat. At gayon din, doon sa Siklag, hinabol nila ang kanilang mga kalaban sa pamumuno ni David. At yung iba'y napagod. At ang sabi ni David, magpahinga na lang kayo at kami na lang ang lulusob. At nagtagumpay sila. Dahil ang pagtatagumpay ay dahil kasama nila ang Diyos. At kaya kasama nila ang Diyos dahil ang pinuno nila ay malapit at maalab sa Diyos. It's always the leader that the blessing will flow. Ang tinitingnan lagi ng Diyos ay yung namumuno at yung kanyang pinamumunuan ay pagpapalain ng Diyos. At nagtagumpay sila at nakabawi nila ang mga dinambong sa kanila at nakapagdala pa sila ng mga samsam mula dun sa mga mandarambong. At ang sabi ng mga kasamahan, ang sabi, wag nating hatian yang mga hindi natin nakasama hanggang sa tayo magtagumpay. Ang sabi ni David, wag ganyan ang inyong maging ugali. Lahat tayo ay maghahati-hati, equal share sa lahat ng ating kasamahan. Yan nais ko pong ating ipaunawa. Yung magandang puso't magandang isipan ay ating tularan at ito ang isipan ng Diyos. Na ikaw at ako ay handa niyang pagpalain. Sabi ng kapatid ng alibughang anak, Tatay, bakit ganyan ka? Unfair ka? Bakit ipinagdiwang mo itong iyong walang kwentang anak? Kinuha ang kanyang manay, buhay ka pa. Bakit iyong sinalubong ng piyesta at malaking paghahanda? Samantalang ako, habang tayo magkasama, hindi mo ako ipinaghanda ng anumang piging. At sabi niya, sabi ng ama, wag ganyan ang dapat na ugali mo. Dahil ito nawala at nagbalik loob, kaya ako'y nagdiriwang. Pero ikaw, kasama ko, lahat ng akin, pwede kang magpatay ng mga baka kung gusto mo. Dahil ikaw ay kasama ko. Kaya nga po, yun pong heart attitude, yun po ang tinitingnan ng Diyos. Amen? So tinitingnan ng Diyos na tayo ay laging nagmamahal at ang laging ating inaasam ang bawat isa sa atin mapagpala. Kaya nga po, ang kumuha ng sobra ay hindi lumabis sa manna from heaven at ang kumuha ng kulang ay hindi nagkulang. Ang kumuha ng kokonti ay hindi nagkulang at ang kumuha ng sobra ay hindi lumabis. Lahat po ay hindi kalilimutan ng Diyos. Kaya ngayong gabi, kasama natin, yung mga nakasama natin ng mga nagdaang gabi, ang ating kakamting pagpapala sa Diyos sa huling 3 gabing ito, sila rin ay makakabahagi natin. Hindi man nila matapos yung last 3 nights, o kung hindi man makapagtapos ang sino man ngayon doon sa last 3 nights, kasama ka pa rin. Pero sabihin mo sa iyong katabi, tatapusin ko. Amen? Purihin ang Panginoon. Ang Diyos po natin napakabuti. Ipatong mo ang iyong kanang kamay sa iyong ulo at ang pangalawa ay sa iyong puso, sa dibdib mo.
O Diyos, aking Ama, hayaan mong ang salita mo ay kanilang maunawaan. At sa kanilang pagkatuto, hayaan mong maglakbay ang salitang kanilang maririnig sa kanilang puso. At katulad ng isang baka, sila ay ngumuya doon sa nakaimbak na salita mo sa kanilang puso. Malwalhati ka, Ama, at mangyari na espesyal ang pagpapala ng lahat kasama sila sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Amen. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Inaaniyahan po namin kayo sa ating mga revival meetings sa August 7, August 14, August 21, August 28 sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Maranasan po ninyo ang grasya, biyaya, awat habag ng ating Panginoon. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan na bang uri ng sakit o karamdaman yan? Ang isang bata ay tuwan-tuwa pagbakasyon. Ang isang gumulang sa kanyang buhay na relasyon sa Diyos ay nalulungkot pagbakasyon. Laging tandaan po natin na napakahalaga ng isang minuto. 1 minute is like a gem. So do not waste every single minute of your life. Ito po ay higit pa sa ginto. At nagkakatuwan sa langit, may isang kaluluwang maligtas. At hinahanap ng mabuting pastol ang isa at iniiwan niya ang 99 dahil kapag sama-sama ang 99, hindi sila malalapitan ng lobo. Kaya panatag at palagay ang loob ng pastol, kaya hahanapin niya yung nahiwalay na isang tupa. Kaya unawain mong mabuti, ikaw ay kasama sa hinirang. Huwag mo nang pakiramdaman. Dahil yung iba kaya hindi matanggap na sila'y hinirang, pinakikiramdaman. Huwag mo nang pakiramdaman. Dahil sa dugo ni Jesucristo, ikaw po ay nilinis at inalis na ang mantsa ng anumang kasalanan. So bago po ang mensahe, babala. Bago ka po humakbang sa pagpapasya, idalangin mo muna. Maging sa pag-aasawa, ikaw po ay manalangin munang mabuti kung yun ang tamang mapapangasawa mo. Maging sa hanap buhay, manalangin ka munang mabuti kung yun nga ang tamang hanap buhay. So, saturate by prayer or with prayer any decision that you are going to make. Amen? So, tayo po ay magkasundo dito. Mananalangin ka muna kahit maganda sa akala mo. Ang pinaka-problema po natin, napapaligiran po tayo ng magandang pagpapala.
Pero alin dun sa maraming pagpapala, tayo po, we are surrounded with all blessings. Pero alin dun sa mga pagpapalang yun ang iyong kukunin. Dahil kapag ang tao po ay hindi nanalangin, gusto niya kunin lahat hanggang sa siya'y mabigatan dahil meron pong pananagutan ng bawat pagpapala. Amen po ba? Kaya kailangan matuto tayo na ating makita kung ano yung pagpapala natin sa bawat araw. Lahat po ay nasa ating paligid. Kaya yun po ang ating tema. Kaya nga po ngayong 12 gabi, ewan ko, naalaala ko yan kanina habang ako ay nagmi-meditate. Ang sabi ko, 12, 12, 12, 12, 12, 12. At naalaala ko itong 12 of never ngayong nakatayo ako. Yung mga awitin po noon kahit sekular ay malinis. Kaya makikita po natin yung lyrics ay nakaugnay sa iba't ibang halaman at bulaklak. At yung kanyang pag-ibig ay dalisay. Malinis po yung kanyang pag-ibig. Kaya ang sabi, hold me close. Never let me go. Kaya po nakatutuwa po dahil sa aming panahon, dahil kayong mga kabataan, iba ang panahon ngayon, ice cream lang ay magpapakasal na. Pero nung amin pong panahon ay talagang ang pagsasayaw po ay hahawa ka pa sa panyulito. Hindi mo pwedeng hawakan ang... yun po yung panahon noon. Kaya sa inyong panahon ay kaiba. Pero kaya po yung awitin ay sentimental, hold me close, never let me go. Hold me close, melt my heart like April snow. Kaya nga po kung atin pong unawain, napakaganda po ng totoo at wagas na pag-ibig. At ang may wagas na pag-ibig lamang ay ang Panginoong Hesukristo. It's nice to be sentimental as long as it is good. Amen? Kaya tayo po'y manalangin at tayo po'y pupunta na sa mensahe ngayong gabi. O Diyos aming Ama, Ikaw po ay napakabuting Ama. At kami po ay iyong iniuugnay sa nagdaan upang ito ay aming matutunan at maipagpatuloy ang mga tagumpay at makalimutan ang mga kabiguan. Salamat at alam mo ang hinaharap. At salamat at pinagtatagumpay mo kami sa kasalukuyan. Kaya't ikaw ay aming matinding sinasamba. Dahil buhay ka, kaya kami ay may buhay. Salamat, Jesus, sa iyong kaluwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus. Sa 3 John 2. 3 John 2. Napakahalaga po na maunawaan mo ang busilak, sakdal at ganap na kalooban ng Diyos. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Dito po ay nakapaloob ang material prosperity, bodily healing, and health and soul salvation. Kaya ito po ay spirit, soul, and body, and financial prosperity as well. So, yan po ang kalooban ng Diyos. At upang mangyari sa isang tao itong tatlong sakdal na nais ng Diyos sa buhay ng bawat tao, iisa po ang layunin ng pagkalikha at ng ating buhay. Sa Revelation 4:11, kailangang maintindihan po natin the end of our creation and the end of our life. Yun pong end ay ang layunin. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. So bakit daw po tayo linikha? Bakit daw ang lahat ng bagay ay nilikha? Iisa po, for thy pleasure they are and were created. So the all things that He created,
is only for His pleasure. Period. They are and were created. Nilikha sila at nalikha sila, iisa ang layunin. For His pleasure. Kaya kung ibig mong mabuhay dito sa tatlong kalagayang ito, mabuhay ka para sa Kanyang kasiyahan. Sa John 8:29, isa sa paborito kong talata. And He that sent me is with me. The Father hath not left me alone. For I do always those things that please Him. Wow! Kung gusto mong ikaw ay makapagtagumpay, kung nais mong ikaw ay maging malusog, kung ibig mong ikaw ay maging mayaman, do always those things that please Him. Gawin nating lagi ang mga bagay na nakasisiya sa Kanya. At sa Hebrews 11:6, ito yung nakasisiya sa Kanya. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So, what is the pleasure of God? Faith. How shall we to please God? By faith. And how shall you live by faith? Ikaw ba'y may problema? So our problems, our crisis, our impossible situation, impossible circumstances, those are materials for faith. What is faith? Coming to God. Amen? So may problema ka, pumunta ka sa Diyos. Salamat sa Diyos at tayo ay patuloy sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan, kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo, at ito'y naisasagawa natin sa pamamagitan ng telebisyon, ng radyo at ng website. At ito ay nakapagpapatuloy dahil sa mga kapatid na dumadalangin at nagbibigay ng kanilang financial na pagsuporta upang maitaguyod ang palatuntunang ito at gawain ng Panginoon. At 3 buwan na ang nakakalipas na kailangang magkaroon tayo ng 10,000 magtitiwala sa Diyos at magiging maalab sa pagtataguyod ng gawain ito ng Panginoon. At ito ay napakahalaga sapagkat tayo ay magkakaisa hindi sa isang lugar o isang samahan, kundi tayo magkakaisa para tayo ay makapanalangin ng sama-sama na may iisang adhikain, at ito ay ang pag-unlad natin sa buhay ng panalangin at paglilingkod sa Panginoon. At ang 10,000 ay darami sapagkat bawat isa ay may pamilya. At upang magkaroon tayo ng iisang pagkakaisa sa layunin ng pagliligtas ng kaluluwa, ang radio set na ito ay isang regalong ibibigay ko sa bawat isa at kasama ang 50 sermons dito sa USB. Iatas mo lang po yan at ito po ay merong 4 na bahagi. Ito ay may penlight at ito ay may AFF at saka USB. Kaya hinahamon ko po kayo na magpadala ng inyong kaloob for 4,200. Then I will send you this wonderful gift that will be good help. Magiging pong itong napakagandang tulong sa inyong paglagong espiritual. At ako po'y naniniwala na ang Diyos ay may malaking ginagawa at ito ay laging bago at hinding-hindi nyo po makakalimutan ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya tuloy-tuloy masusubaybayan ninyo ang ating broadcast sa radyo at sa AM at maging sa telebisyon. Pero kahit wala po kayo ng radio set o television set, meron po tayong USB at ito po ay inyong mapapakinabangan. Pagpalain po kayo ng Diyos at ang Diyos ay maluluwalhati at kami po ay makapagpapatuloy sa paghahayag ng mabuting balita at kayo'y makikinabang sapagkat ang inyong binigay ay babalik sa iyo ng Diyos ng gayong sukat, siksik, liglig at umaapaw. Mapagpala po kayo ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen.
May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9863. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.greggurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Inaanyayahan po namin kayo sa ating mga revival meetings sa August 7, August 14, August 21, August 28 sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Maranasan po ninyo ang grasya, biyaya, awat habag ng ating Panginoon. Amen po ba? At pag ikay pupunta sa Diyos, paniwalaan mo, natutulungan ka ng Diyos. Ang tao, walang maibibigay na tulong. May hanggan ang tulong ng tao. Pero sa Diyos, ibibigay niya ang lahat. So, the must believe, kailangan po itong iyong pairalin sa iyong buhay. Hindi pwedeng hindi ka sasampalataya sa Diyos, kaya kanyang baguhin instantly. Amen? So, ang pananalig po ang makapagbibigay at dulot ng kasiyahan sa Diyos at ang pananalig ay paglapit sa Diyos upang magpuri sa Diyos, upang humingi ng tulong sa Diyos at may pangako ang Diyos, hindi kita pababayaan. Wala siyang itatakwil na lumalapit sa Kanya at aayusin niya ang nasirang buhay. Oh, purihin ang Panginoon. And He is a rewarder of them that diligently seek Him. Ano po yung diligently? Unwavering, consistent. Hindi ka papayag hanggat hindi mo nakakamit yung pagkalikha sa iyo ng Diyos na ikaw ay magpapatuloy. Hindi ka papayag hanggat hindi ka na ibabalik dun sa pagka-wangis, larawan at hawig sa Diyos. Ikaw at ako'y nilikha. Nakawangis, kalarawan at kahawig ng Diyos. So go back to God. And insist, let me be like you. Insist, let me be like you. Insist, ibalik mo, Panginoon, ang iyong mga kabutihan, ang iyong mga pagpapala, ang iyong mga biyaya, ang iyong mga himala. At huwag kang titigil hanggat hindi nangyayari sa iyo yun. Umiyak ka bukas, umiyak ka sa makalwa, umiyak ka sa ikatlo. Panginoon, hindi po ako titigil, luluha po ako ng luluha para ipakita ko sa iyo na ako ay tapat na nagmimithi. Ibalik mo ako sa dati nating kalagayan ng pag-iibigan. Praise God. Amen. So, the challenge for you today, do you know where you are going? Alam mo ba kung saan ka paroon?
Hindi po tayo papunta sa hukay. Papunta po tayo sa ating mansion sa langit. Hello? So know where you are headed, know where you are going, so that people who will accompany you, magigising sila na lahat tayo nasa mansion doon sa langit. So decide tonight where you are going. Decide tonight what you will become 1 year from now. Pagpasyahan mo ngayong gabi, ano ang iyong kahihinatnan 1 taon mula ngayon? And then thirdly, pursue it without wavering. Kailangan pong may desisyon ka na sa loob ng 1 taon, ito ang aking kakamtin. Sa loob ng 1 taon, so write it on your notebook and then pursue it. Ang sabi, the vision is not for today. Tingnan natin sandali about a vision, because without a vision, people perish. Sa Habakkuk 2, 3 and 4. So without faith, without vision, so without faith, you cannot be, and without vision, you could never be. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak, and not lie, though it tarry. Wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Sa takdang panahon, maintindihan mo yung iyong pangitain. Sa takdang panahon, maunawaan mo yung iyong pangarap. Maaring ito'y maantala, pero sa takdang oras, hindi na ito mapipigilan. At tiyak na magaganap, it will surely come. Your vision will be performed. Your vision will be fulfilled. Your vision shall be accomplished. It is God who will do it if you allow Him. Nakukuha niyo po. Pag binabalikan ko ang dati kong buhay, walang kwenta ang buhay ko. Paano magkakaroon ng kwenta? Paglabas ko ng bahay, ang uwi ko ay kinabukasan na. Walang pera dahil lasing. Maghapon pagbakasyon, naka-standby sa tableria. Pag nakikita ko yung lugar, ako'y nagdidiwang at nagpupuri sa Diyos. Salamat at ako ay nasalvage ng Panginoong Hesukristo. Hindi ng pulis. Hello? Sinalvage, siniligtas ako ng Panginoon. For the vision is yet for an appointed time. Kaya kailangang ilarawan mo sa iyong isipan ano ang mangyayari sa iyo 1 year from now. Nakukuha niyo po? So, yung vision mo ang mag-aayos ng iyong kapaligiran. Pag may pangitain ka, ayusin ng Diyos yung iyong kapaligiran. Remember this, that your circumstances cannot change the Word of God. But rather, the Word of God will change your circumstances. Ang iyong kalagayan, hindi mababago ang salita ng Diyos, ngunit ang salita ng Diyos ang babago sa iyong kalagayan. Iangat ka ng Diyos. Pagpapalain ka ng Diyos sa layunin ng Diyos na siya ay makilala sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Kaya ang sabi rito, the vision is for an appointed time. It shall speak at the end. It shall not lie. Though it tarry or be delayed, it will surely come. It will not be delayed. And then in verse 4, behold, his soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by his faith. Pagmasdan mo't unawain ang iyong pinagmamasdan. Ang kanyang kaluluwa na nagmamataas ay hindi matuwid sa harapan ng Diyos. So sino ang nagmamataas? Yung hindi naniniwalang siya ay may magandang kinabukasan. Sino ang nagmamataas sa harapan ng Diyos? Yung hindi naniniwalang gagaling siya sa sakit at karamdaman.
Sino ang nagmamataas sa harapan ng Diyos? Yung nag-aakalang hindi na siya makakaahon sa kanyang kahirapan. Hello, but the just shall live by his faith. Ang matuwid ay mabubuhay na nananalig na siya ay aahon sa kahirapan, na siya ay aalis sa bisyo, na siya ay aalis sa kalungkutan, na siya ay aalis sa anumang sakit at karamdaman. You are just if you believe that something great will happen to you. You are just when you believe that God can turn the evil into good. So I want to tell you, you are just. Amen. Kaya sabi nung awitin, just as I am, without one plea. Hindi na ako pakikiusapan pa nung araw na tawagin kaming mag-asawa ni Billy Graham noong November 26, 1977. Just one plea, just as I am, without one plea. Nung sabihin niya, lahat ng gustong maligtas, pumunta sa harapan sa Luneta Park. At isinuko namin ang buhay since then. Oh, purihin ang Panginoon. At mula noon, ang aming buhay ay sa pananalig na. Oh, Jesus. Speak to the heart of everyone present and everyone who will be listening and someone who will be viewing this sermon. Ang Diyos po ay napakabuti. So have a vision of you prospering. Have a vision of you as succeeding. Kailangan makita mo. Kaya laging paulit-ulit ko ng ilang gabing sinasabi, you have a new address. And that new address can be a reality when you have a vision of that new address. Amen po ba? Kaya nga tingnan mo ang iyong sarili kung ikaw ay negosyante na umuunlad yung iyong negosyo. Laging tandaan mo po, nagsimula lamang ang malaking negosyo sa maliit. Nagsimula ay sa ibinigay na bright idea ng Diyos. Kaya ipakikita ko sa inyo ang 6 Ds as keys for success. 6 na D, hindi po durante dahil yun po hindi kasali doon sa 6 Ds of success. Pero ako ay nagtatagumpay dahil doon sa 6 na D. Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya. Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakikinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga ating unawain, didiinan ko po yung 6 na D para kayo ay magtagumpay. Alam ko po, kayo ay uhaw na uhaw sa tagumpay. At kapag ang tao ay walang pagnanais magtagumpay, siya po ay magiging palagay ang loob. Pero hindi na ngayong gabi. Sabihin mo, hindi na ngayong gabi. So una, know God. O simple lang pala, kilalanin lang ang Diyos. And then ang pangalawa, remembering God. So, simple rin. Kilalanin ang Diyos, alalahanin ang Diyos, and then thirdly, igniting the 2 keys that you possess. It's for the taking. So, iyong pag-alabin, iyong paapuyin, iyong paglagablabin ang 2 susi na nasa iyong pagpapasya. Kaya nga kung atin pong uunawain, yun pong salitang if. Ito po ay kalat sa buong Biblia. At ito po ay ginagamit na paghamon. Kaya kung titingnan po natin yung salitang if, ito po ay nangangahulugan at humihingi ng pagpapasya. So the first thing that we need to do is to know God.
by remembering Him. Para po makilala ang Diyos, kailangang alalahanin mo siyang lagi. At ang mabisang paraan ng pag-alaala sa Diyos ay ang pag-alaala sa Kanyang salita. Sa banal na hapunan ang sabi ng Panginoon, "This do in remembrance of me." At napakahalaga po na alalahanin natin ang Diyos sa pamamagitan ng 10 utos. Nung alisin sa Amerika, ang 10 utos inalis sa paaralan, inalis sa mga significant places, inalis nila ang 10 Commandments. Ano ang nangyayari sa Amerika? Nakalimutan na ng lahi sa panahon ngayon ang Diyos. Because the 10 Commandments is one way of remembering God. And when you remember God, then God will accompany you. Kaya napakahalaga po na atin pong alalahanin ang Diyos. Kaya nga sabi ni Haring David, kapag ako po ay nasa hukay na, hindi na kita maaalaala. Kaya po tulungan mo ako na maging mahaba ang aking buhay para ang labi ko'y magamit ko sa pagpaparangal sa iyo. At sabi ng mga awit, I will bless the Lord at all times, and my mouth, my soul shall continually praise Him, and I will make my boast in the Lord daily. Yun po yung dapat na ating maging gawi, katuwaan at kagalakan na pinagpapala natin ng Diyos sa lahat ng oras. Pinupuri natin ang Diyos sa pamagitan ng ating bibig ng tuloy-tuloy. At ipinagmamalaki nating lagi ang Diyos na kaya tayo ganito dahil sa Diyos. Kaya nga, ang sabi at babala ni Solomon sa Ecclesiastes 12:1, ang sabi niya, "Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them." So, pansinin po natin, habang tumatanda po ang tao, mauunawaan mo rin ito dahil tatanda ka rin. Habang pong tumatanda ang tao, ang magpapaligaya na lang sa tao ay ang alalahanin niya ang Diyos. Remember now thy Creator in the days of thy youth. Alalahanin mo ngayon ang lumikha sa iyo sa mga araw ng iyong kabataan. Ang sabi rin ni Solomon, train up a child in the way that he should go. When he grow old, he will not depart from it. Kaya bata pa ay sinasanay na dapat ang maliliit na bata para maalaala nila ang Diyos. Isang lalaki, ang nanay niya ay maalab na Kristiyano. Pero ang tatay niya ay responsable at lasenggo. At namatay ang kanyang nanay. At siya sa kanyang murang isipan ay nagpalaboy-laboy. At siya ay naging talamak na mag-iinom katulad ng kanyang tatay. Pero laging tatandaan mo po, ang salita ng Diyos na naitanim sa murang isipan, ito po ay buhay. Hindi po ito pwedeng kitlin o patayin ng anumang kasamaan. At sa kabila po ng kanyang bisyo, siya po ay naging kapitan ng isang maliit na barko. At tuloy ang kanyang pag-inom at ang kanyang trade ay slave trade. Pupunta siya sa Africa at kukuha siya ng mga slaves at dadalhin niya sa England. At ganun ang kanyang buhay. ABS, CBN, alak, babae, sugal, cabaret, bar, nightclub. Doon po siya umiikot. Kaya kung titingnan, walang kwenta ang kanyang buhay. At kung ang Kristiyano ay hindi maalab ang relasyon sa Diyos, kanyang lalaitin. Laging tandaan mo po, dapat kang umiibig. Una sa Ama, pangalawa sa daigdig, pangatlo sa mga ligaw. You have to love the Father, the world, the lost soul,
and the poor. Kapag itong apat na sentro ng pag-ibig ay pinaunlad natin, hindi ka iiwan ng Diyos. Tutustusan ka ng Diyos araw at gabi. We have to love the lost souls. Kaya pansinin po natin, napasobrang lasing niya isang araw at siya ay nahiga sa isang bangka. At biglang dumating ang malakas na bagyo. At yung bangka niya ay dinala sa laot. Bagamat siya ay mandaragat, pero natakot siya. Dahil nasa gitna na siya ng laot at sakay sa isang maliit na bangka. Kaya hinamon niya ang Diyos. Dahil naalaala niya yung itinuro sa kanya nung nanay niya, nung bata pa siya. Kaya't marahil ang kanya sinabi, kung ikaw ay Diyos ang ayon sa pagtuturo ng nanay ko, patigilin mo ang bagyong ito. Abay, tumigil ang bagyo. At ang sabi niya, Diyos ka nga. Diyos ka nga. Diyos ka nga. At mula noon, dagli siyang nagbago na wala ang bisyo, na wala ang dyablo, na siyang gumagawa ng bisyo sa buhay ng isang tao. Umalis ang dyablo. Dahil pinahayag niya, Diyos ka nga! At alam mo, yung walang kwentang buhay ay naging parliamentarian at ang kanyang batas na binuo sa British parliamentary batas na i-abolish ang pagkuha ng mga slave. At isa sa magandang awitin niya, Amazing Grace. At ang pangalan niya, si John Newton. Amen? Mula sa burak, mula sa pusali, kapag hinawakan ng Diyos, ang ginto ay galing sa 2 toneladang lupa para makakuha ng 1 onsa ng ginto. Out of 2 tons of clay, 1 ounce of gold. Yan ay kung ipaunawa, lahat sa atin ay may uri. Lahat sa atin ay may magandang kinabukasan. So ang mensahe, nothing to lose, all to gain. Nothing to lose, all to gain. Sabihin mo, nothing to lose, all to gain. O, purihin ng Panginoon. Tayo po ay higit pa sa mananagumpay at ang lahat ng nangyayari sa atin ay para sa ating pakinabang. Isigaw natin, nothing to lose. Nothing to lose. Nothing to lose, all to gain. O, purihin ng Panginoon. Kaya nga sabi nung hari, salamat at ako'y nabigo. Dahil sa aking kabiguan, minahal ko ang salita ng Diyos. Kapatid, ang kabiguan natin ay para mahalin natin ang salita ng Diyos. So know God by remembering Him. Kaya lahat ng nangyayari sa atin ay para sa ating kabutihan. Then second, remembering Him by meditation. Alalahanin natin siya sa pamamagitan ng pagbubulay. At nais kong ipakita sa inyo the blessings of obedience kapag ikaw po ay naging masunurin ito ang mga pagpapala. Number 1, open heaven. Number 2, prosperity without measure. Number 3, you are the head. Number 4, you are above only, not beneath. Ito po ay ilan doon sa 21 pagpapala kapag ikaw ay naging masunurin sa Diyos. Kaya napakahalaga po na ating maunawaan at makilala ang kaginhawahan ng laging inaalaala mo ang Diyos, and the way to remember God is by meditation. Sa Deuteronomy 28:1 and 2, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all His commandments which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Verse 2, and all these blessings shall come on thee, and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. So, ang una po na ating dapat na maunawaan, pakinggan natin ang boses ng Diyos. Atin pong
obserbahan ang salita ng Diyos upang ito ay ating maisagawa. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but shall have everlasting life. So atin pong obserbahan, boses po yun ng Diyos, kung gaano katindi ang pag-ibig ng Diyos, at pansinin po natin, walang mapapahamak na tinangkilik at tinanggap niya ang pag-ibig ng Diyos. Ang mapapasa kanya ay buhay na walang hanggan. So, as we repeatedly read that word, then dahan-dahan na lilika ang isang, iginuguhit ang isang larawan na ako ay labis na iniibig ng Diyos. Kaya sa kauulit ko ng kaiisip na ako'y iniibig ng Diyos, ako'y iniibig ng Diyos, nakakalimutan ko na yung aking kahinaan. Nakakalimutan ko na yung aking masamang nakaraan. Sapagkat nakasentro na ang aking isipan, ako'y iniibig ng Diyos. Ako'y iniibig ng Diyos. Kaya wala nang susurot sa aking budhi. Sapagkat sakop na ng pag-ibig ng Diyos ang aking nakaraan. Dahil pinatatawad na ng Diyos ang lahat ng lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang anak at nililimot na niya ang lahat ng kasalanan. Kaya sa harapan ng Diyos, walang ex-sinner, walang ex-convict, walang ex-adulterer, walang ex-ex-ex. Lahat po'y bagong nilikha. Ang sino mang naka Hesus Kristo ay bago nang nilalang. What matter most is that you are a new creation. Hindi na mahalaga yung nakaraan. Ang mahalaga ay nung araw na tanggapin mo sa Hesus Kristong iyong tagapagligtas. Yan po ang pinakamahalaga. Ikaw ay isa ng bagong nilalang. At walang nais ang Diyos kundi pagpalain ang Kanyang mga anak. Gusto niya na maganda ang iyong buhay. Ibig niya na ikay maunlad. Nais niya na maganda ang iyong kalagayan sa iyong buhay. Hindi niya ibig na ikaw ay laging lungkot, na ikay laging baon sa utang. Hindi niya ibig na ikay nasa bisyo. Hindi niya ibig. Dahil ang nais niya, ikay malusog. Ang nais niya, ikay nasa kamay niyang lagi. Ang nais niya, ikay protektahan. Ang nais niya, lagi kang ipaglaban. Napakaganda ng puso ng Diyos. Napakaganda ng isipan ng Diyos. Kaya kailangan lumipat tayo sa isipan ng Diyos. At kapag ang isipan ng Diyos, ang isipan mo, aayon ang kapaligiran sa iyong pangarap. Kapag tinignan mo ang iyong sarili na matanda ka na at wala ng hanap buhay na pwede mong pasukan, tapos ka na kapag hindi mo binago ang iyong isipan. Kaya ang sabi ng Biblia, be ye transformed by the renewing of your mind. Baguhin mo ang iyong isipan na ang edad mo ay tamang-tamang gulang para sa iyong pagtatagumpay. Hallelujah. There is no wasted life because God is in control of life. Wala pong nasayang na buhay sapagkat ang Diyos ang may kontrol ng buhay at ang Diyos ang nagpapalakad ng lahat ng Kanyang likha. Kaya anumang edad mo ngayon, ito ang tamang gulang mo para sa iyong pag-unlad. Answer the word if. You have to decide tonight that you will walk on the pathway of success that God has drawn. Iginuhit ng tadhana ang landas ng iyong tagumpay. Sabihin mo, sumama ka sa akin sa landas ng tagumpay. Amen. Alam mo, kanina, ang tagal ko bago makaawit. At sabi ko, Panginoon, ano bang gusto mong awitin ko? At papasok ako doon sa isang naalaala kong awitin na talagang kapos yung aking lalamunan. Kaya sasambahin muna kita, Panginoon. At kapag bumagsak na ang espiritu ng pagsamba, the spirit of worship, the heart of worship, hindi ka na po mapipigilan. Pakikipagniig. Amen. Sapagkat gusto ng Diyos na siya'y inaawitan. Amen. Kaya tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, sa huling 3 gabi, kakamtin mo ang lahat ng inihakda ng Diyos sa iyo. Oh, purihin ng Panginoon. So, sa Psalms
chapter 1, verse 1 to 3. Ano po ang sabi? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Maligaya, pinagpala ang isang tao na hindi nakikisama o hindi sumusunod sa payo ng mga hindi makadiyos at hindi naninindigan sa daan ng mga makasalanan at hindi umuupo sa mga mangungutya. So, hindi tayo sumasama sa hindi makadiyos, hindi tayo sumusunod sa gawain ng mga makasalanan, at hindi tayo tumatawa sa mga pangungutya ng mangungutya. So, ano ang ating gawain? Kung gayon, verse 2. Our delight is in the word of the Lord, and in His word as we meditate day and night. So, His law, the law is the 5 books of the Pentateuch. Pero sa ating panahon, ito ay ang Old and New Testament. So, the Word of God is our delight. And how shall you show that you delight in the Word of God? Meditate day and night. So, ano po ang meditation? Reading aloud to yourself the Word of God. Hello? So, ang meditation po ay paulit-ulit sa malakas na boses ay iyong ipinapahayag sa iyong sarili that you are chosen. Amen? That you are faithful. Called, chosen, and faithful. That is who you are. Ika'y tinawag, ika'y hinirang, at ika'y tapat. Purihin ng Panginoon. Sabihin mo ay was called, chosen, and faithful. Basta yan, paulit-ulitin mo. I am chosen, I am called, chosen, and faithful. Yun pong spelling ng called ay C-A-L-L-E-D, hindi po C-O-L-D. Hindi po ikay malamig. Sabihin mo, ako'y tinawag, ako'y hinirang, ako'y tapat. Amen? Ulitin natin. Ako'y tinawag, ako'y hinirang, ako'y tapat. Glory! Sa pagyay, paulit-ulit mo sinabi sa iyong sarili, magugulat ka na lang. Tapat ka na sa Diyos. Tapat ka na sa lahat ng relasyon. Bakit? Dahil paulit-ulit mong tinuturuan ng kaluluwa mo that I am chosen, that I am called, chosen, and faithful. Madali pong turuan ng ating kaluluwa. Paulit-ulit mong sabihin sa iyong sarili. Amen? That your children are mighty on earth. Amen? Na ang iyong mga anak ay makapangyarihan sa ibabaw ng lupa. Na ang iyong mga anak ang iyong gantimpala. Na ang iyong mga anak ang iyong kayamanan. Na ang iyong asawa ang pagpapalang galing sa langit. Ang iyong asawa hulog ng langit. Salamat at hindi sa ulo mo bumagsak, kundi sa harapan. Amen. Kaya kayo ay nagmamahalan. Huwag mo nang kalimutan yung umalis mong asawa. May ibang balak sa iyo ang Diyos. Huwag mo silang ikalungkot. Ang ikatuwa mo, ikaw ay nasumpungan ng Diyos. Katulad ng isang lalaki. Ang sabi ng mga pastor sa kanya, huwag na huwag mong pakakasalan yung babaeng yan. Masisira ang iyong pag-aasawa, buhay ng pag-aasawa. Pero siya po ay TL. Alam niyo kung ano ang TL? True love. First love. Dahil kanyang kaeskwela mula pa high school. And he was so devotedly in love. Siguro yung mga awitin ng panahon niya, yung devoted to you. Baka yung don't you know that it's the end of the world. Baka yun ang kanyang mga paboritong awitin noon. So he was so in love. Ang pangalan po ng lalaking ito si Mike Murdock. Have you heard the name Mike Murdock? Isa po siya sa napakatagumpay na lingkod ng Diyos about the wisdom of God. Alam nyo, totoo ang babala sa kanya ng mga taong nagmamahal sa kanya. Lagi siyang iniiwan ng kanyang napangasawa at napakasama ng ugali.
At sila ay nag-divorce. Siya po ba ay nanghinayang? Siya po ba ay nalungkot? Hindi. Sapagkat itinuon niya ang kanyang buong buhay ay sa paglilingkod sa Diyos. After 13 years ng pagsentro sa paglilingkod sa Diyos, hindi siya nag-asawa, ibinalik ng Diyos yung masamang ugaling kanyang pinakasalan noon na binago rin ng Diyos at muli silang nagpakasal. Hanggang ngayon, siya pa rin ang kanyang asawa. Kaya nais ko pong ipaunawa kapag ang Diyos ang iyong pinaunlakan, it is always, tandaan mo po, infinite divine partnership. Walang katapusang pakikipagkasunduan sa Diyos. At ang Diyos, napakabuti niya, do this and I will do that. Kaya nga, ang payo ko sa bawat isa, huwag mong kaliligtaan ang pagpunta sa bahay ng Diyos. Hello? Dahil kung hindi ka pupunta sa bahay ng Diyos, hindi ka rin dadalawin ng Diyos sa iyong bahay. At kung dito sa lupa hindi ka pupunta sa bahay ng Diyos, paano mong mapupuntahan ang bahay ng Diyos na inihanda niya sa langit? Hello? Kaya mapalad tayo dahil hindi natin kinaliligtaan ang pagdalo sa pagtitipon. At palapit ng palapit ang araw ng pagbabalik ng Panginoon. Kaya nga, ikagugulat mo na paunlad ka ng paunlad kahit hindi mo iniisip na ikay maging maunlad. Sapagkat ang iyong kaligayahan ay ang salita ng Diyos at ikay nagbubulay araw at gabi. Hindi po sinabing kung araw lang, day and night. Ano po ang ibig sabihin ng end? Pinagsama. So sa araw at sa gabi, ikay nagbubulay ng salita ng Diyos. Ano po ang verse 3? Ano ang mangyayari sa iyo pag nagbubulay ka? And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Hindi ho pwedeng hindi ka maunlad. Bakit? Dahil ikay nagbubulay sa salita ng Diyos. Ang mga nagbubulay sa salita ng Diyos ay katulad ng isang puno na itinanim sa gitna ng ilog. Wow! So, ano ang susi? Magbulay ka araw at gabi. Kaya kailangan marami kang mga talatang binabasa. Kung hindi mo man makabisa, basahin mo lang ng paulit-ulit. At habang binabasa mo, you are meditating on the Word and you are speaking the Word into yourself at makukita mo na lamang isang araw na yung lahat ng binabasa mo ay nasa iyo na. O, purihin ang Panginoon. Kaya nga po, know God by remembering Him and remember Him by meditation. And then thirdly, igniting your life to success. Iyong pag-alabin ang iyong buhay para ikaw ay magtagumpay. At ang sabi ng Jeremiah 17:7, ang sabi po dito, blessed is the man that trusted in the Lord, and whose hope the Lord is. So maligaya, pinagpala, mapalad, mayaman ang isang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa lamang ay ang Panginoon. Dalawang bagay, trust and hope. Pagtitiwala at pag-asa. So, ikaw po ay nagiging maalab sapagkat ikay naninindigang nagtitiwala at umaasa sa Diyos na mararating mo ang kanyang pangarap. At nais kong ibahagi sa inyo ang 6 Ds of igniting your trust and hope in the Lord. The first D is the power to decide. The power to decide. The second D is the courage to dare. Power to decide and the courage to dare. Yun pong word na dare ay wala kang takot na gawin ang salita ng Diyos. And then thirdly, the energy to do. Yung lakas para gawin. And then fourthly, the willpower to be determined. The willpower to be determined. The power to decide, the courage to dare,
the energy to do, and the willpower to be determined. And then, fifthly, the grace to be dedicated. The grace to be dedicated, and then 6, the patience to be diligent. The power to decide, the courage to dare, the energy to do, the willpower to be determined, the grace to be dedicated, and the patience to be diligent. Kapangyarihan ng pagpapasya. Lakas ng loob na gawin ng may katapangan. Lakas ng katawan na gawin ang kanyang pinagpasyahan. At kakayahang isagawa ng hindi uurong ang kanyang pinagpasyahan. At ang biyaya na maialay ng buong buo ang buhay dun sa kanyang pinagpasyahan, at ang pang-anim, ang katyagaan na masipag matyagang gawin ang kanyang pinagpasyahan. So, what we are today is the sum total of all our choices and our decision. Kung ano tayo ngayon, ito po ay kabuuan ng lahat ng ating pinili at ating pinagpasyahan. Amen? So we were created for His pleasure. Kaya kung gusto mo ng magandang mata at malinaw na mata, malinaw na tenga, tingnan mo ang iyong sarili na nababasa mo ang maliliit na letra. At pakinggan mong mabuti kung ikaw ay may radio set, pahinain mo ang volume ng radio set mo at pilitin mong marinig yung mahina. That is an exercise. Salamat sa Diyos at tayo ay patuloy sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan, kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo, at ito'y naisasagawa natin sa pamamagitan ng telebisyon, ng radyo at ng website. At ito ay nakapagpapatuloy dahil sa mga kapatid na dumadalangin at nagbibigay ng kanilang financial na pagsuporta upang maitaguyod ang palatuntunang ito at gawain ng Panginoon. At 3 buwan na ang nakakalipas na kailangang magkaroon tayo ng 10,000 magtitiwala sa Diyos at magiging maalab sa pagtataguyod ng gawain ito ng Panginoon. At ito ay napakahalaga sapagkat tayo ay magkakaisa hindi sa isang lugar o isang samahan, kundi tayo magkakaisa para tayo ay makapanalangin ng sama-sama na may iisang adhikain, at ito ay ang pag-unlad natin sa buhay ng panalangin at paglilingkod sa Panginoon. At ang 10,000 ay darami sapagkat bawat isa ay may pamilya. At upang magkaroon tayo ng iisang pagkakaisa sa layunin ng pagliligtas ng kaluluwa, ang radio set na ito ay isang regalong ibibigay ko sa bawat isa at kasama ang 50 sermons dito sa USB. Iatas mo lang po yan at ito po ay merong 4 na bahagi. Ito ay may penlight at ito ay may AFF at saka USB. Kaya hinahamon ko po kayo na magpadala ng inyong kaloob for 4,200. Then I will send you this wonderful gift that will be good help. Magiging pong itong napakagandang tulong sa inyong paglagong espiritual. At ako po'y naniniwala na ang Diyos ay may malaking ginagawa at ito ay laging bago at hinding-hindi nyo po makakalimutan ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya tuloy-tuloy masusubaybayan ninyo ang ating broadcast sa radyo at sa AM at maging sa telebisyon. Pero kahit wala po kayo ng radio set o television set, meron po tayong USB at ito po ay inyong mapapakinabangan. Pagpalain po kayo ng Diyos at ang Diyos ay maluluwalhati at kami po ay makapagpapatuloy sa paghahayag ng mabuting balita at kayo'y makikinabang sapagkat ang inyong binigay ay babalik sa iyo ng Diyos ng gayong sukat, siksik, liglig at umaapaw. Mapagpala po kayo ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil kung ano ang volume ng iyong pinakikinggang radio,
program, paliitin mo yon para maging mahusay ang iyong pandinig. Nakukuha niyo po, it is always an exercise. Kaya nga po ating unawaing mabuti. Yun pong 3 John 2, it is about material prosperity and bodily healing and soul saved. So we were saved because of Jesus. We were cleansed by the blood of the Lamb. Ngayon, atin pong unawain, ikaw po ay linikha para umunlad at magtagumpay. Ngayon, ating tingnan tungkol sa material prosperity para pagtibayan po itong magandang kalooban ng Diyos. Sa 1 Samuel 2, 7 and 8, nais kong makita mo itong larawang ito dahil ito ang dahilan kung bakit tayo ay may 14 nights. The Lord maketh poor and maketh rich. He bringeth low and lifteth up. So pansinin po natin, sino ang may likha sa mahirap? Ang Diyos. Sino ang may likha sa mayaman? Ang Diyos. Sino ang nagbababa sa tao? Ang Diyos. At sino ang nag-aangat sa tao? Ang Diyos. Verse 8, He raised up the poor out of the dust and lifted up the beggar from the dunghill to set them among princes and to make them inherit the throne of glory. For the pillars of the earth and the Lord's, and He hath set the world upon them. So, mula sa kahirapan, mula sa pagkapulubi, ang Diyos ay iaangat ang walang kwentang tao. Ang Diyos iaangat ang walang kwentang lalaki at babae. Bakit? Pararangalan niya. At ihahalo niya sa mga prinsipe. At gagawin niyang tagapagmana ng mga luklukan ng kanyang kaluwalhatian. Aba, napakaganda po nito. Gusto mo ito? Gusto ko ito. Sa 1 Kings 2, verse 3. Oh, napakaganda po ng Diyos. Gusto ng Diyos na ikay malusog. Gusto ng Diyos na ikay maunlad. Gusto ng Diyos na ikay pinagpala. And keep the charge of the Lord thy God to walk in His ways, to keep His statutes and His commandments, and His judgments, and His testimonies, as it is written in the law of Moses, and that thou mayest prosper in all that thou doest, and whithersoever thou turnest thyself. Ano po ang gusto ng Diyos? Na ikaw ay laging magtagumpay, lahat ng gagawin mo ay maging maunlad, at ikay pagpalain saan mang lupain at lupalop. Gusto ito ng Diyos. Kaya kung gusto mo rin ito, ang Diyos ay makikipartner sa iyo because we have entered into an infinite divine partnership. Ang Diyos ang gagawa. Tayo'y mananampalataya lang at tayo'y makikinig lang at gagawin natin yung kanyang sasabihin at ora mismo ang Diyos ang magpapatupad ng ating tagumpay. Sa 1 Chronicles 29:12, isa sa aking paborito ring talata. At ang sabi po dito, both riches and honor come of thee, and thou reignest over all, and in thine hand is power and might, and in thine hand it is to make great and to give strength unto all. Sa kanyang kamay lamang po ikaw magiging dakila. Sa kanyang kamay lamang ikaw magiging malakas. Kaya magpatuloy tayo na nasa kanyang kamay. Kaya nga unawain natin, God's plan and design is to prosper you and to make you healthy in your physical body and to make you live every day as people that was saved. Ikaw po iniligtas. At yun po ay basic at alam natin na tayo iniligtas. Amen? Naniniwala ka bang ikay iniligtas? Ephesians 1:7. Ephesians 1:7, at ang sabi po dito, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. So ikaw at ako'y iniligtas. Hebrews 7:25, at ang paraan ng pagliligtas ay ang kanyang dugo. At ang sabi po dito sa Hebrews 7:25, wherefore He is able also to save them to the uttermost
that come unto God by Him, seeing He ever liveth to make intercession for them. So ikaw at ako ay pinaglalaban ng Panginoon para manatili tayo sa kaligtasan. At tungkol po sa bodily healing, sa Isaiah 58:8. Isaiah 58:8. At ang sabi po dito, then shall thy light break forth as the morning, and thine health shall spring forth speedily, and thy righteousness shall go before thee, the glory of the Lord shall be thy reward. Ikaw po'y pinalusog. Ikaw po'y pinagaling. Lahat tayo ay pinalusog at pinagaling dahil sa pag-ibig sa atin ng Diyos. At sa Matthew 8:17, bilang po pagtatapos, ako po'y naniniwala na kayo po ay pinagpapalang tuloy-tuloy ng Diyos. That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah, the prophet, saying, Himself took our infirmities and bear our sicknesses. So, inalis po niya ang lahat ng ating mga kahinaan at binuhat niya ang ating mga sakit. Kaya kay Hesukristo, tayo po'y pinagaling at kay Hesukristo tayo po'y malusog. Kaya sa kabuuan, decide where you are going, what you will be 1 year from now, and pursue it without wavering. Our main course is to give pleasure to God. So, know God by remembering Him, and remember Him by meditation on the Word, and ignite your trust and hope. You have all the blessings. Naniniwala ka bang nasa iyo ang lahat ng pagpapala? And I will end in this. Blessings of your obedience. Number 1, you will live under an open heaven. Number 2, your prosperity will be without measure. Number 3, you will always be the head and not the tail. Number 4, you will always be above all men, and you will never be beneath them. You will prosper because God has made you that way. Ikaw po'y uunlad sapagkat ang Diyos ay linikha ka para umunlad. Amen? At ang pagtatapos sa Psalms 5:12, ikaw po'y nababakuran ng kabutihan ng Diyos. Kaya lahat ng pagpapala mo ay nasa paligid mo. For thou, Lord, wilt bless the righteous. With favor wilt thou compass him as with a shield. Kapatid, araw-araw, nasa paligid mo ang pabor ng Diyos. Ang iyo lamang gagawin ay makinig at magmasid. At pag narinig mo at nakita, magpasyakang ito ay isabuhay. Diyos na dakila amang makapangyarihan, tunay na napakaganda ng iyong balak at pangarap. Bawat isa sa amin, mabuhay dito. Sa iyo ang parangal, papuri at luwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia. Lunes hanggang Sabado, sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang aming dala ay laging mabuting balita. Inaanyayahan po namin kayo sa ating mga revival meetings sa August 7, August 14,
August 21, August 28 sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Maranasan po ninyo ang grasya, biyaya, awat habag ng ating Panginoon. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya. Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakikinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus.